Mga kaibigan, welcome back. Ito ang pag-uusapan natin, yung second game ni Kai Sotto sa Albark Tokyo. All-around game ang ginawa nito at nagpakita ng magandang galaw. At umamin yung coach ni Kai na hindi daw masyado makahawak si Kai ng bola. Simulan po natin dito, di ba back-to-back games po sila Kai dito sa Albark? Kahapon po yung game 1. Hindi masyado napapasahan si Kai dito sa game 1. Yan po ang tingin ko. At yung point guard nila, medyo matakot talaga sa tira. At akalain mo po, kaibigan, after ng game 1 kahapon, sa press con, sinabi ng coach nila Kai na mahihirapan talaga sila kung hindi talaga makakascore at makakapag-create yung kanilang point guard na si Matsuyama. At sinabi niya na nga mga kaibigan na hindi masyado nakakahawak si Kai ng bola. Yan po sinabi niya after nung game 1 sa press con. So ito, ika ni coach mga kaibigan, basahin po natin ha. Especially Kai Sotto didn't get many opportunities to touch the ball and I think that was frustrating throughout the game. That's something I need to be more aware of in my tactics where the other players are looking and what kind of defense the other team is playing. That's also my responsibility. Sa kanya na po yan mismo nagmula kaibigan na. So tama po yung feedback ko kahapon, yung opinion ko sa game nila Kai na nilabas ko na video. Na ito nga hindi masyado nakakahawak si Kai ng bola, kulang ang touches. So eto, punta na tayo dito sa game 2. Kung nagkaroon nga ba ng adjustment si coach, especially kay Kai Sotto at dun sa point guard, na sinasabi niya na kailangan din talaga mag-create. Eto na mga kaibigan ang Game 2 highlights ng pambatungan natin. Pati na yung stats niya nandito na rin kaibigan. Pagpasensyahan nyo na po kasi walang live ang bilig ngayon. So eto tingnan natin yung ilan sa mga ginawaan ni Kai na nahanap ko. Tingnan natin, eto Kai Sotto, binigyan ng magandang pass si Suarez sa gitna. Nice one Kai Sotto. So tingnan natin yung gagawin niya rito. Sana sa mga pick and roll lagi siyang bigyan. Mukhang mas marami siyang touches dito sa game na ito. Mukhang nag-adjust talaga yung coach ni Kai. So ito makikita natin ang susunod na gagawin dito ni Kai. Mas marami talaga siyang touches dito kaibigan. Ang daming assist ni Kai sa game na ito. So tingnan pa natin, sana ganito lagi yung pinasahan siya ni Matsuyama. Para silang nabigkas ni Coach Ansay sa kanilang press con kahapon after ng game 1. So pinapasahan na si Kai. Ang gandang galaw naman ni Kai dito. Sa ilalim, dinukot niya, kinanan. So ito tingnan natin yung gagawin dito ni Kai. One-hander niya, hook shot. So mas marami siyang touches sa game ni ito. Unfortunately, natalo sila, malakas talaga yung kalaban. Talo sila sa rebounds, sa assists at mas marami silang turnovers kaibigan. So ito yung score, 91-72. Ang stats ni Kai, 9 points, 3 rebound, 4 assists and 28 minutes mahigit. So medyo mas marami yung touches ni Kai. Ang game niya nito honestly ay much better kesa sa game niya kahapon. Kasi konting-konti yung touches niya dito. Almost double figures naman pambatuan natin. Kita natin all around game. So good job para sa pambatuan natin at good adjustment. Then sa coach ni Kai, mas marami si Kai na touches sa game nito. Yun nga lang, mas malakas yung kalaban. So ito yung next game po ni Kai, Ryukyu Golden Kings next week na back-to-back October 12 and 13. Abangan po natin yan. So ito, batiin ko po pala si Lolita Ortiz, Janlos, Raul Ramos ng Surigao City, Aljun, Richard Balanio, Maria Luisa, Hunter Dex Hunter, Miro ng Hong Kong, Lina Bachica, Kobe na Obra, Edgardo Ibanez at si Ate Edith Doromal. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo.